Hello po. Ano natin? Malaki. Yan. Yan. Hello po sa lahat po ng mga nanonood diyan sa sa Facebook. Alam ko marami pong nanonood ngayon. At meron pong tumawag sa akin kagabi na kapatid. Ayoko pong i-disclose yung yung identity po niya kasi dumadalo po siya, aktibo. Sabi niya, bro, alam mo, nalungkot ako. Kami ng misis ko, sabi niya ganyan. Dahil palagay ko wala na po kayong makukuwang hustisya kay kapatid na Daniel, sabi niya ganyan. Matigas po si Brad Daniel, sabi niya ganyan sa akin. Nakakalungkot man po, sabi niya ganyan, na tanggapin yung katotohanan na si Brad Daniel wala na po siyang hustisya. Kaya lang po ayoko po kasing umalis sa iglesia, sabi niya ganyan, kasi unang-una naniniwala po ako at sumasampalataya na merong iglesyang dadatnan ng Panginoong Hesukristo. Sabi po niyang ganyan. So ako, inaano ko naman yung kapatid kung ano yung paniniwala niya. Wala naman ako sinasabi na i-block na wala naman akong inuutos. Ang nag-utos po niyan na i-block si Daniel Rason. Ang pangit po nung mga sinasabi ngayon ni Daniel Rason. Puot ang itinatanim sa kapatiran. Kagaya nung paksa nila kagabi sa worship service nila, ang lundo, mangmang daw yung hindi nagpapatuloy. Saan mangmang yung hindi nagpapatuloy? Kasi ang nangyayari ngayon, sistemang nangyayari dyan sa MCGI, kahit alam nilang kababuyan yung ginagawa, katiwalian yung ginagawa, basta loyal kay Daniel Rason, okay lang yan. Biruin mo, ang dami ko sinabing mga kababuyang ginagawa ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kinukonsinti mo. Hindi ba tama, Daniel Rason? Yung mga katiwalian, kaya kanina, nakita ko si Resty Reyes. Wala ka nang mararamdamang espiritu kay Resty Reyes. Kaya naaalog na sila ngayon dahil alam nila sa sarili nila na yung mga katiwaliang ginawa nila. Kaya hanggat nagmamatigas ka, Brad Daniel, alam mo, hanggat nagmamatigas ka, maraming mapapahamak na kaluluwa. Dahil sabi ng Biblia, yung bulag na taga-akay at yung bulag na inaakay kapwa mahuhulog sa hukay. Ngayon, doon sa paksa ninyo kagabi, ang sabi mangmang daw yung hindi nagpapatuloy. Alin ba yung dapat pagpatuluyan? Na nakasulat sa Biblia, ang dapat pagpatuluyan na nakasulat sa Biblia, yung inihanda buhat pa ng una. Alin yun? Si Kristo yung dapat pagpatuluyan. Noong nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, ang ganda ng pinakita niyang halimbawa, pag-ibig, pagpapatawad, pagpapakumbaba. Ikaw, Daniel Rason, ma-pride kang tao eh. Napaka-pride mong tao. Tanungin mo lahat ng mga member ng MCGI na nagsialisan dyan sa UNTV. Tanungin mo lahat. Si Bitag, 'di ba? Ang dami mong sinasabing masama tungkol kay Bitag, kay Tulpo. Ako wala naman akong kinalaman doon. Basta yun lang yung naririnig ko sa iyo. Na lahat ng mga umaalis diyan sa UNTV mayroon kang sinasabing negative. Ngayon, bakit ako hindi tumitigil sa pagla-live ngayon? Knowing that hindi naman na ako makakatanggap ng hustisya.
sa liderato ni Daniel Rason sa MCGI. Bakit? Ang concern ko po ngayon, yung pong mga pinapasama nila na nag-e-exit. Bakit? Meron pong mga nade-depress na nag-e-exit. Dahil ang sinasabi nila pag nag-exit ka, kagaya nitong si Jane Angeles na naman na to, hindi tumitigil yung malanding babae na yan. Si Jane Angeles. Anong pinost na naman niya? Masamang manggagawa daw. Kung merong masamang manggagawa, ikaw yon, Jane Angeles. Hindi ako yon dahil ako never akong tumanggap ng allowance bilang manggagawa. Never akong tumanggap ng allowance. Wala kayong makikitang record. Wala kayong makikita kahit isang record na tumanggap ako ng allowance bilang manggagawa. Ginagastusan ko yung nakilala kong tungkulin kay Brad Ellie. Kaya noon, tuwing pasalamat, nung nagsiseminar kami, kung ano-ano yung binebenta ko sa pasalamat, naglalaga ako ng itlog, kumukuha ako nag-aangkat ako ng produkto sa labas para itinda ko. Ngayon, kung meron mang masamang manggagawa na sinasabi mong nagpaparinig-parinig ka, walang epekto yan. Kasi alam ng Diyos, alam mo, pagka hindi mo tinigil yung mga ganyan mong kasama ka sa top 10 na mauuna sa impyerno. Yan yung Actually, nag-message sa akin yung dati mong asawa. Kaya lang, ayoko magkaroon ng affiliation to anyone or to anybody. Lalo na, iba yung aking pinaglalaban. Alin yung pinaglalaban ko? Yung pananampalatayang sinampalatayanan ko kay kapatid na Eli Soriano. Kaya yung Daniel Rason ngayon, na actually hindi naman siya nangangaral walang ginagawang pangangaral si Brad Daniel, walang ginagawang pangangaral. Kaya maraming mga kapatid na nadatnan pa si kapatid na Soriano na hindi nila matanggap yung mga nangyayari ngayon sa MCGI. Biruin mo, ang sasabihin, mangmang daw ang hindi nagpapatuloy. Alin dapat yung pagpatuluyan? Ang sabi ng kapatid na Eli bago siya namatay, mga kapatid, yung pong mga paksang aralin na nakarecord, sapat na po yan para maligtas po ang inyong mga kaluluwa, sabi ng kapatid na Soriano. Saksi po ang lahat ng mga kapatid na nadatnan si kapatid na Soriano. Tapos, kumakalap daw ako ng mga ipupukol na paninira sa kanila. Sino ba ang unang nanira? Hindi ba si Daniel Rason ang unang nanira at ginagamit ang pulpito? Sino ba ang unang nanira sa akin? Biruin mo, hindi ka ba kahiyahiyang leader ng isang relihiyon? Hindi ba nakakahiya yung ginagawa mo, Daniel Rason, bilang isang leader ng reliyon na gagamitin mo ang pulpito at ipapablock mo ko? Nakakahiya yan, Daniel Rason. Pero mo, nag-aral ka pa naman. 'Di ba? Doktor, ewan ko kung anong klaseng doktor ka, doktor kwak-kwak yata. Hindi professional yan. Alam mo, Daniel Rason, kahit saan ka pumuntang hindi professional yung ginagawa mo. As in, you are not professionally doing your chore. Ayun. So, ngayon, sabi nila kumakalat daw ng paninirang ipupukol sa kanila. Wala akong ganun. Kung ano yung sinasabi ko, yun ang nalalaman ko. Hindi ko yun kinalap. Kasi totoo naman, hindi ba totoo? Kilalang kilala mo yung matanda
matandang lalaki na nambababae? Hindi ba kilalang kilala mo yung lalaking sinasabi kong nag-drugs ng hindi lang isa, dalawa, tatlong beses, nagkasino ng babae? Yun ba'y paninira? Hindi paninira yun. Kilalang kilala mo nga yun eh. Ngayon, ang sinasabi mo, komo ba? Sinabi ko si ganito, ganyan, masama, mabuti na akong tao. Sinabi ko bang mabuti akong tao? Wala akong ganong sinasabing mabuting tao. I am just defending myself. Because you are character assassinating me. And character assassination is a form of killing. Dapat alam mo yan, di ba? Doctor of Humanity ka, Daniel Razon. Pero you are one of the people na kinakasangkapan ng demonyo para pumatay ng tao. 1:8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Sapagkat ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Kasangkapan ka ng demonyo ngayon para pumatay ng tao. Sabi ng Biblia, ang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Tapos ako ang paparatangan ninyong napopuot. Meron ba kayong narinig sa kahit saan ako pumunta? Wala kayong mapapatunayan na kagaya ng sinasabi nila, pinapakalat nila na nagsasalita daw ako kung kani-kanino ng paninira. Wala. Naku, pumunta kayong Macau, pumunta kayong Hong Kong, pumunta kayo ng Singapore, wala. Pumunta kayong Malaysia, wala akong ni isang kapatid na sinabihan ng mga karanasan ko dyan sa pamilya mo, Daniel Razon. Kaya alam mo, kung hindi ka magbabago, maiimpyerno ka. Sabi ko nga sa'yo, meron naman akong batayan sa Biblia eh. Anong batayan ko sa Biblia? Yung bulaang propeta, nauna pa yon kay Satanas na inihagis. Yung Antikristo, nauna pa yung inihagis kesa dun sa dragon. Yung dragon, si Satanas yun, di ba? Kaya alam mo, Brad Daniel, kung talagang tao ka ng Diyos, kung talagang mangangaral kang sa Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos. Kasi, lahat naman tayo nagkakamali. Sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. Si Haring David, na haring sa Diyos, nagkamali siya. Kinuha niya yung asawa ni Urias na si Batseba. Komo nagkasala siya, nagkapatong-patong na yung kasalanan ni Haring David. Para mapagtakpan yung kasalanan niya, isinugo niya pinauwi niya muna yung kanyang yung asawa ni Batseba, si Urias. Para magsiping sila, para mapagtakpan. Kung mabuntis man yung si Batseba, walang magiging leak. Matapat si Urias sa kanyang tungkulin. Hindi, sabi niya ganyan. Ang ginawa niya, isinugo niya, 'di ba, sa gera, ayon sa pagtuturo ni Brad Eli. Ngayon, nung ipinakilala ng Diyos yung kasalanan ni Haring David sa pamamagitan ng propeta, alam niyo po, nagpakumbaba sa Diyos si Haring David. Kaya, tingnan mo, pagka nagkakatipon yung mga kapatid, ang mga kapatid mismo nagme-message sa akin, bro, hindi kami nakakaramdam ng pang-aliw ng Diyos sa mga salita. Wala pong ganyan nangyayari ngayon na katulad nung kay Brad Eli. Nung panahon ni Brad Eli, kahit maghapon tayo sa pasalamat, biro mo, gigising ka ng alas 5, alas 6 ng umaga para mag-prepare dahil yung pasalamat nag-uumpisa ng alas 7 ng umaga, tapos minsan madalas natatapos ng hating gabi. Pero napakasaya nating umuuwi. Ngayon po, bro, wala kang mararamdaman pong pang-aliw ng Diyos. Kasi po, tandaan po natin, di po ba, itinuro din ni Brad Daniel dati,
at ni Brad Ellie. Yung pong Brad Daniel dati, iba po sa Brad Daniel ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba. Unless, dinaya po niya si Brad Ellie. Yung tubig, inahanap niya yung dakong mababa. Inahanap niya yung dakong mababa. Ganon din po ang Espiritu Santo ng Diyos. Kaya tignan po ninyo, wala kayong mararamdamang pang-aliw ng Diyos tuwing mga dumadala kayo ng pagkakatipon. Eto nga, yung mga kapatid nga ang nagpapatunay sa akin ngayon. Bro, wala na po kayo talagang nalulungkot po kami. Nagkatinginan nga po kami ng misis ko. Sabi niyang ganyan, bakit ba nagkakaganito ngayon sa iglesia? Sabi po nung kapatid, nagtanungan silang mag-asawa. Sobrang hindi tama yung ginagawa ni Brad Daniel. Sabi po nung kapatid, nalulungkot kami, Brad Badong, sabi niyang ganyan, palagay ko hindi ka na makakatikim ng hustisya kay Brad Daniel. Kasi, biruin mo bro, wala ka namang hinihingi eh. Ang hinihiling mo lang, magkaroon ka ng katahimikan. Biruin mo, pwede mo namang sawayin ang iyong nanay. Mami, masama po yan. Nagpakalayo-layo na nga si Badong. Bakit po hindi nyo po ba pwedeng itikom yung inyong bibig, Mami? Hindi ba pwedeng sabihin ng kapatid na Daniel sa kanyang nanay yon? Pero bakit hindi niya ginagawa? Bakit hindi po niya magawa? Kasi pangit po eh. Pangit, tapos katunayang hindi niya ginagawa, ayan, pinablock ako. Kaya yung art of war na ginagawa mo, Brad Daniel, naku, karunungang karunungang hindi mula sa itaas. Kasi yung karunungang mula sa itaas, malinis yon. Wala kang may pupuntos doon. Katunayang hindi karunungang galing sa taas, galing sa Diyos, yung karunungang ina-apply mo ngayon. Ayan, may mga maipupuntos. Karunungang mula sa Diablo. Yung karunungang ini-apply mo ngayon. Anong karunungan yung Sun Tzu na art of war na yon? Bakit ka nagbabasa ng art of war ni Sun Tzu? Samantalang merong art of war na nakasulat sa Biblia. Merong art of war na nakasulat sa Biblia. Anong art of war na nakasulat sa Biblia? Daigin ninyo ng mabuti ang masama. Doon pa lang talo ka na eh. Brad Daniel doon pa lang talo ka na. Daigin ninyo ng mabuti ang masama. Biruin mo, ang utos mo ngayon, i-block. Pag masama, i-block. Talo ka na. Sinong number 1 masama ngayon na leader ng reliyon? Ikaw, Daniel Rason. Ikaw ang number 1 masama ngayon. Bakit? Mamamatay tao ka. Alam niyo po ba ang pinakamalalang pagpatay ng tao? Hindi po yung physical killing. Ang pinakamalalang pagpatay, form of killing sa tao is character assassination. Bakit? Maraming pwedeng i-cause ang character assassination. It may cause depression. It may cause so many health problems sa taong kinaracter assassinate. Kaya yun. Kaya ako ngayon nagsasalita because kailangan ko magpaliwanag. Sasabihin ninyo, nagsasalita ako, hindi, wala akong ginagawang paninira. Lahat, actually, kulang pa nga yung sinasabi kong kababuyan at katiwalian dyan sa sa MCGI Marami pa akong alam talaga. Kaya lang lahat lang babangga sa akin, yun lang ang babanggitin ko. Kasi merong mga ginawang mga kababuyan din. Hindi naman nananahimik sila bakit ko idadamay yung mga taong nananahimik? 'Di ba? Bakit ko sila idadamay? Ngayon, ang sinasabi mo, porket ba sinabi mo si ganito, masama, si ganire, masama,
mabuti ka ng tao. Wala akong sinasabing mabuti akong tao. Wala akong sinasabing gano'n na mabuti akong tao. Ikaw ang nagsasabi nun, ang kalaban mo mismo, yung sarili mo. Diba graduate ka? Diba Doctor of Humanity ka? Naku, sa palagay mo ba, pagka nalaman noong naggawad sa'yo ng Doctor of Humanity na degree, hindi sila madidismaya? Madidismaya sila. Meron nga kayong naging empleyado dyan na hindi member ng MCGI sa UNTV. Ang sabi sa'yo, oportunista ka daw, manggagamit ka daw, Daniel Rason. Yun ang totoo. Biruin mo, yung PUP Board of Regents, pagka nalaman nila yung mga unprofessionalism na ginagawa mo, hindi ba sila madidismaya? For giving you that prestigious title. Kaya nakakahiya yung ginagawa mo, Daniel Rason. Hanggat hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos, hindi ka sasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Ayan, katunayan, yung mga kapatid nagme-message sa akin. Ngayon, ang sabi ng kapatid na Eli naman sapat na yung mga aral, mga kapatid na nai-record para sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Biruin mo, ang daming kapatid na nakapunta sa Brazil na nakitang may mga tindang alak, tapos na nakapasok doon sa Area 52. Sasabihin mo, edited, AI. Kaya mahirap tanggapin para sa mga kapatid na ito yung kasinungalingang ginagawa mo. Sabi nga nung kapatid doon sa isang bansa na nag-message sa akin, alam mo bro, ano kami? 5 pamilya kaming nag-exit. Sabi niyang ganyan. Kasi bro, actually hindi nga kami sabay-sabay na nag-exit kasi pinabayaan lang namin yung isa't isa na magkaroon ng freedom to choose. Kasi may mga isip naman po kami. Sabi nung kapatid na nag-message sa akin, may mga isip naman po kami. So, malaya kaming pumili kung mag-i-stay ba kami o mag-i-exit. Alam mo bro, sabi niyang ganyan, talagang may Diyos na gumabay sa amin. 5 pamilya kami bro, sabi niyang ganyan, hindi kami nag-usap-usap. Noong nag-exit na yung karamihan sa amin, doon na lang kami nagkaroon ng meeting na anong dahilan, bakit kami nag-exit. Nakita nila yung mga irregularities sa leadership ni Brother Daniel Rason. Kaya kaya biruin mo, paano mo pangangalagaan yung budhi ng mga kapatid na nakapunta sa Brazil at nakita yung Area 52 at saka nakakita noong mga tindang alak na binebenta sa mga restaurant ni Brother Eli. Paano mo pangangalagaan yung budhi nila? Ngayon, nagtatanong lang sila. Tapos, ang sasabihin mo, ayaw nyo sa iglesia? Go ahead! Make my day! Brad Daniel, gumugol kami ng dekadang taon sa paglilingkod. Merong nag-message sa akin, bro, 32 years na po ako sa iglesia. Nag-exit na rin po ako. Hindi mo ba panghihinayangan yung mga kaluluwang yon? Samantalang sabi ng Biblia, ang halaga ng isang kaluluwang sumasampalataya sa Diyos ay kasing halaga ng dugo ng Panginoong Jesucristo. O wala ka talagang pagpapahalaga sa kaluluwa ng kapatirang inakay ng kapatid na Soriano. Sayang lang, nabigo si kapatid na Soriano nung italaga ka bilang ahalili sa kanya.
Yun ang yun ang katotohanan. Biruin mo, merong kapatid sa akin nagsabi, bro, kahapon, kausap ko siya kahapon, bro, pasalamat na naman bukas. Di ko alam kung sabi niyang ganyan. Meron lang akong mga iniingatan, meron lang akong mga iniingatan kaya kailangan kong mag-attend, sabi niyang ganyan. Kaya lang nakakadismaya yung mga nangyayari ngayon. Sabi niyang ganyan. Biruin mo tapos sasabihin mo. Yung abuloy mo ba, nakapagpatayo man lang ng poste? Maling-mali yun, Brother Daniel. Napakamaling-mali. Napakalaking pagkakamali. Dahil, noong nag-abuloy, yung dukhang babaeng bao, inelaborate ng Biblia Pwede namang sabihin ng Bibliang babaeng bao lang. Pero bakit inelaborate ng Biblia? Dinefine ng Biblia kung anong klaseng babaeng bao siya. Sabi niya, nag-abuloy yung dukhang babaeng bao na higit kaysa lahat ng mga nagsiabuloy. Yung iniabuloy lang ng dukhang babaeng bao na yon isang beles, isang lepta, katumbas ay isang beles. Na ang katumbas ngayon is 1 day wage. 1 day minimum wage. Yun lang ang iniabuloy nung dukhang babaeng bao na yon. Pero ikaw, minamaliit mo yung abuloy ng isang kapatid? Biruin mo, hindi ba pagmamaliit, Daniel Rason, sa isang kapatid na sumasampalataya na yung abuloy niya, sasabihin mong, makakapagpatayo man lang ba ng isang poste yung abuloy mo? Kaya sino ang kalaban ng Diyos ngayon? Sino ang kalaban ng Diyos ngayon? Ikaw mismo, napapatunayan ko ngayon, Daniel Rason, ikaw mismo Antikristo. Bakit? Kalaban ka ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, nag-abuloy yung dukhang babaeng bao na ito nang higit sa lahat ng nagsipag-abuloy. Ang iniabuloy lang niya, isang lepta, katumbas ay isang beles. Hindi ba maliwanag na ikaw ay isang Antikristo ngayon, Daniel Rason? Biruin mo, minamaliit mo yung minamaliit mo yung pupwedeng or yung bahagi ng isang dukhang kapatid. Kasi maliwanag yun Yung Antikristo, kalaban ng aral ni Kristo. Very very grade 1. Very grade 1. Yung Antikristo, basta kalaban, sumasalangsang sa kautusan sa mga aral ni Kristo, Antikristo yon. Alin pa ang nilalabanan mong aral ng Panginoong Jesucristo? Yung sinabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang diablo. Pronouncement ng Panginoong Jesucristo yan. Pronouncement, salita mismo ng Panginoong Jesucristo yan, nung siya'y magkatawang tao. Biruin mo, sasabihin mo, yung mga alak sa Brazil ay edited, yung AI, yung Area 52 ay AI lang. Kaya ang daming mga kapatid na nagsipuntahan sa Brazil na nakita talaga yung hindi na dumadalo. Bakit? Dahil sa kasinungalingang ginagawa mo na yan. But Daniel, the more na nagmamatigas kang lang yan, edited AI, the more na magkakaroon ng chain reaction yan. And hindi nyo na mapipigilan yan. It is the fall. Ito'y paggupo na ng MCGI. Kung walang maninindigan kahit isang manggagawa dyan na KNP. Manindigan kayo, mga KNP. Manindigan kayo. Sis Luz Cruz. Panahon ka pa ni kapatid na Perez.
Manindigan ka, sis Luz. You are irrelevant already sa church. Nakakalungkot lang dahil tinanggal ka sa pagiging principal. Ngayon, nag-ano ka na lang, nag-YouTube ka na lang, nagba-vlog ka na lang. You are irrelevant already to the church. Nasamantalang isa ka sa mga kasama ni Brad Eli na nagtaguyod. Kaya mga kapatid, nakakalungkot. Ako, I hate to do this because nakakaya. Dahil before, talagang nakikipagbakbakan ako sa pananampalatayang sinampalatayanan kong turo ni Brad Eli. Bakit ako nagsasalita ngayon? Kasi pride yun eh. Pride yun. Pero nilunok ko yung pride na yun dahil alam kong mali na eh. Hindi po pwedeng panindigan ko pa yung pananampalatayang wala na nga eh. Wala na nga. Hindi po pwede. Hindi po pwede tayong manindigan sa pananampalataya na liko na. Katunayang liko, biruin mo. Ang utos ni Daniel Rason, pag masama i-block. Kung sinong dapat number 1 i-block, ikaw Daniel Rason. Ikaw ang number 1 dapat i-block. Bakit? Ano ka ngayon? Ikaw ang number 1 sinungaling. Ikaw ang number 1 sinungaling. Sino ang number 1 nakikinig sa chismis? Ikaw, Daniel Rason. Biruin mo. Lahat ng sinusumbong ng nanay mo, pinakikinggan mo. Yun ba mapapasinungalingan mo? Hindi. Hindi. Meron akong saksi sa sinabi mo sa akin. Ang saksi ko si Sis Mayo, Sunga, at saka si Elijan Razon. Kapatid mo yun. Anong sinabi mo sa akin? Tsaka yung nanay mo, nandun, 4 tayo nun, nung pinagsabihan mo ko. Tandang-tanda ko yun, wala pa kaming tulog halos dahil hindi ko alam kung Ulysses o Rolly yung bagyo na yon. Basta yung kubo na tinutulugan ko nun, na tuklap yung bubong, nabasa lahat. Nabasa lahat ng gamit ko, pati damit ko, pati yung Bible ko. Nabasa lahat. Pinahiram nga ako ni Sis Mayo Sungano ng damit ni Daddy na hindi ginagamit kasi wala kang natirang damit sa akin na tuyo. Lahat basa. Wala pa kaming halos tulog nun. Anong sinabi mo sa akin? Ikaw, Badong, ayus-ayusin mo yung yung sistema mo. Sabi mong ganyan sa akin. Gulat ako. Kung anong meron. Tapos, tandaan mo, hindi lahat ng nilalayasan mo pwede mong balikan. Naalala mo lang kami pagka wala ka ng pera, pagka nakaipon ka, nilalayasan mo kami. Tapos, natutulog ka pa ng tanghali. Alam ko naman kung saan galing yun. Galing sa nanay mo. O sino ngayon ang number 1 nakikinig ng chismis? Hindi ba ikaw, Daniel Rason? Mapapasinungalingan mo ba yon? Naku, naka-record yun sa Diyos. Sa araw ng paghuhukom, kahiya-hiya ka, Daniel Rason. Kaya ngayon pa lang, pagsisihan mo na yan. Kasi sa araw ng paghukom, pag hindi mo pinagsisihan yan, ilalantad lahat ng Diyos. Yung mga kasinungalingan mo, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Kaya, kung papaanong sabi ng Biblia, lilimutin ko ang kanilang mga kasalanan. Kung gaano kalayo ang silangan sa kaluluran, gayon ko ilalayo ang kanilang mga pagsalangsang. Lilimutin ng Diyos yung ating mga pagsalangsang. Sabi po ng Biblia. Kaya lang, meron kaya yon. Anong kaya? Yung dapat. Dapat manatili tayo, magpatuloy tayo. Ikaw hindi mo pinagpatuluyan yung aral. Hindi mo pinagpatuluyan yung aral na iniwan sa'yo ni Brad Eli, ipinagbilin sa'yo ni Brad Eli, binabago mo yung aral. Ayan, meron akong baka sabihin nyo, yung bang pagmumotor na binawal, aral yon. Ewan ko, nakaano po yun Hindi po natin mapagsisinungalingan yon. Ang meron po akong pinost dyan sa Facebook account ko. Ano yung pinost ko? Circular. Sabi ng circular, sa ikapananatili
ng kapangyarihan ng Diyos na nakasulat sa Jeremias, etc., etc., mahigpit na ipinagbabawal. Bakit nung namatay si Brad Eli, bigla ka nagmotor? Ayan, meron pang original sign. Ikaw mismo, yung pinirmahan mo, nilalabanan mo, Daniel Rason. Hindi lang sarili mo ang nilalabanan mo, pati yung nagkatiwala sa'yo bilang overseer ng iglesyang iniwan ng kapatid na Soriano. Ano ngayon? Ano ngayon ang gagawin natin? Tapos ayan, merong kapatid, bro, alam mo, nag-aaway-away na sa pamilya namin ngayon dahil meron na kami, 10 na kaming kumalas sa MCGI. Meron pang mga panatikong inaaway kami. Basta ang sinasabi nila sa amin, basta sinabi ng mga ngaral, dapat sundin. Hindi ganon. Hindi ganon ang sinabi ng kapatid na Soriano. Sabi ng kapatid na Soriano, mga kapatid, pagka ako, meron na akong tinuturong mali, labag sa aral ng Diyos sa Biblia, lumayas na kayo, mga kapatid. Atong si Daniel Rason, anong sinasabi niya ngayon? Pagka masama, i-block. Ano ang definition ng masama na sinasabi ng Biblia? Biruin mo, magtatanong ka lang, bro, totoo ba yung kumakalat ngayon sa social media na nagtinda ng alak sa Brazil? Suspendido ka agad pagka nagtanong ka ng ganon. Suspendido ka kaagad. Kaya yun ang malungkot na nangyayari ngayon sa MCGI. Yun. Kaya hanggat hindi nagpapakumbaba sa Diyos si Daniel Rason, hindi na siya sasamahan. Tuluyan ng lalayas ang Diyos sa MCGI. Siguro kaya ang Diyos naman nasa pakinig ng matuwid. Hindi naman merong mga kapatid na hindi naman lahat ng MCGI masama. Kaya lang po, yung namumuno ngayon masama na. Yung namumuno ngayon masama na. Anong natin ngayon? Kaya nga lumayas ang Diyos sa Israel. Tandaan po natin, mga kapatid, mga kababayan. Alam ko maraming religious organization ngayon ang nanonood sa aking mga video. Hindi sasamahan ng Diyos ang isang samahan na nagkiklaim na sa Diyos pagka merong inhustisya, merong kasinungalingang ginagawa ang leader ng isang samahan. Tapos yung mga ministro niya, biruin mo, mga ministro mo, inayag ko na nga, ba't di ka mag-imbestiga, Daniel Rason? Ba't hindi ka mag-imbestiga sa Asia Oceania? Ba't hindi ka mag-imbestiga sa Middle East? At tapos sasabihin mo, yung desisyon ng mga KNP ko, wag niyong sasalangsangin. Dahil merong kumbasbas yan. Nung una nga, pinagtatanggol pa kita eh. Kaya lang, bigla mo sinabi yung desisyon ng mga KNP mo, wag sasalangsangin dahil may basbas mo, wala na. Ang daming ang katiwali ang ginagawa ng mga KNP mo. Nung panahon ni Brad Eli, hindi ganyan. Kaya nga ang daming KNP, MIC, OIC na napatalsik sa kanilang tungkulin. Bakit? Ginamit yung kanilang tungkulin para mang-agrabyado. Ngayon si Efren Baking, napakaraming inagrabyado niyan. Ang dami, marami akong pruweba. Si Resty Reyes, napakaraming inagrabyado niyan. Bakit ngayon pinagtatakpan mo sila? Nakakalungkot. Biruin mo, ang sabi ng kapatid na Eli, isang palatandaan ng isang mangangaral na sa demonyo ayaw magpatanong. Di ba sinabi mo, pagka ang teacher ayaw magpatanong, bobo yun.
Di ba sabi mo yun? Kaya nga, sabi mo nga, Mr. Rason, nakakahalata na ako sa'yo. Bakit sa tuwing nagbibigay ako ng quiz, sa tuwing nagbibigay ako ng exam, tanong ka ng tanong. Bakit ngayon ayaw mong magpatanong? Sinasalungat mo yung sinabi ng dating Brad Daniel. Sinasalungat mo yung sinasabi ng dating Brad Daniel na pinagkatiwalaan ng kapatid na Soriano. Ikaw mismo. Ano yan? Naka-record yun eh. Hindi mo mapapasinungalingan yun. Diba sinabi mo, pagka ang isang teacher ayaw magpatanong sa kanyang mga estudyante, bobo yun. Dahil hindi niya alam pangatwiranan yung lesson plan na kanyang ginawa. Hindi niya kayang pangatwiranan, i-justify yung kanyang mga itinuturo. Kaya ganun, mga kapatid. Nag-break time lang po kami, kaya sinamantala ko na po itong live ko. Break time lang po namin. Hanggang dyan lang po muna. Salamat po sa Diyos. At yung iniiwan ko po sa inyong lahat yung kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Bye-bye po.